Okay, nandito na naman po tayo mga kababayan para sa ating panibagong update. At nanindigan nga itong si MMDA Colonel Bong Libriha na umano'y ginawa niya lang ang kanyang trabaho. Kung nagkakamali siya ay tao lamang. Nagkapatawaran na nga ang dalawa o pinatawad na nga ni Senator Bong Revilla itong si Bong Libriha, mga kababayan po natin. Pagkatapos personal na pumunta ito sa Senado at kinausap nga itong si Senator Revilla at pinayuhan ni Senator Revilla itong si Bong Revilla na umano'y dapat i-verify muna ang bawat impormasyon dahil kagaya ng nangyari kay Senator Revilla ay hindi naman pala siya kasama doon sa sakyan at hindi niya umano sa sakyan ang mismong nahuli sa carousel bus lane sa EDSA na talagang bawal. So ang EDSA bus lane ay para sa bus lamang. So yung mga pupasok dyan, kahit anong klaseng sasakyan ay hinuhuli at binibigyan ng multa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi binigyan ng ticket, ibig sabihin hindi na multahan at hindi natin alam kung nakuha pati yung plate number. So dapat i-verify kung sino umano ang gumamit sa pangalan ng senador. Trabaho lang umano ayon kay Nibriha, mga kababayan. Ang nakakabahala nito, kung hindi kay Senator Bong Revilla yun, eh may gumagamit ng pangalan niya. Oo, niliname lang siya. So we need to check yung plate number kung kanino yun. Diba? Kasi we're just doing our job. Eh, sa Maxwell, pinara ka namin. Diba, sasabihin mo, eh kami naman, out of courtesy lang naman kami, paggalang sa mga senador at sa mga Out of courtesy lang pala mga kababayan po natin. Kaya hindi niya inisyuhan ng ticket. So, pwede rin dahil mataas ang kanyang respeto at senador nga. Pero palagay ko mga kababayan po natin, dapat maging patas po tayo. Yung batas ay batas. Kahit anong klase yan, senador man yan, congressman, VIPs, kung nagkakamali, dahil ang ini-implement po natin, ang bus lane ay para lang sa bus at sa mga emergency vehicles. Kung senador, major emergency vehicles ba, mga kababayan po natin? At ang narinig po natin sa TV Patrol, sa balita, na kung hindi kasama itong si Senator Bong Revilla doon sa convoy na umano'y nagmamayari niya, sino umano yung nakasakay sa sasakyan na yon? Napakaraming umanong bodyguard. Sino ang VIP na dumaan at nagpapakilalang si Senator Revilla? So yan ang umano ang dapat alamin ni MMDA Colonel Nebriha. step. Kaya ang ginagawa namin, tinatanong namin, dyan po si Sir, dyan po si Senator, dyan po si Congressman. Yun ang una namin tanong. Kung sinabi nila nandyan, siguro, yung cabinet portion ko at the time, the scene, benefit of the doubt, pero bukas, tinuturo yung hindi niya maaaring hindi niya nakita na alinagan, benefit of the doubt na nandun, tinawag niya Senator dito po. Pwede, let it go, di ba? So I made the decision to let it go. Nandun. So, ibig sabihin, nakita ng MMDA enforcer, mga kababayan po natin, kasi na-verify na nandun umano. Sino yung nakita niyang Senator Revilla? Baka look-alike lang yun. Just to make it clear, I made the decision to let it go based on the information that was given to me by the report. So, yun pala, kaya hindi niya tinikitan, pinaalis niya. Kasi na-verify man umano ng kanyang mga tauhan na nandun si Senator Revilla. So, sino nga pa ang nandun, Kasi nakaraan, nasita rin yung pulis dahil sinabi na dumaan umano si BP Sara. So, yun pala ay hindi naman nasa ibang lugar. So, fake news. Yun naman ay pulis. Highway Patrol. So, ito naman ay MMDA. So mga kababayan po natin, parang nauuso ngayon, napapatrending ang umano'y dumadaan na mga BIPs at ginagamit ang pangalan, Vice President. Ngayon naman, Senator Revilla. So, mga kababayan po natin, malaking leksyon ito para kaya Bong Libriha ng MMDA. So, lalo na maraming galit na mga motorista dito dahil sa kanyang panghuhuli umano na walang patawad, agad ticket agad kung nagkakamali o may mga violation. So, hindi umano pinagbibigyan ang ordinaryong citizen. Pero kung senador umano,
ay pinapalusot. So ganun pa man mga kababayan po natin, fake news nga umano ayon kay Senator Revilla. So inaalam nila ngayon kung sino ang VIP na dumaan. Pero palagay ko kahit VIP pag bus lane dapat ano para yung batas ay para sa lahat. Walang special. So, yun ang problema sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno eh. Pagka mayaman, mga empleyado ng gobyerno, pwede maglabag ng batas. Pero kung ordinaryong mamayan, huli agad, impound agad, or ticket agad. So, yan ang problema. Ano. So, ngayon, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, suspendido ngayon si MMDA Colonel Bong Revilla dahil sa kanyang fake news umano na ginawa kay Senator Bong Revilla. Ulitin natin, nagkaayos ng dalawa at pinatawad na ni Senator Bong Revilla itong si Bong Revilla. So, yan po yung ating update. Mga kababayan, maraming salamat po. Para sa inyong komento, opinion, saloobin, ayan, open po yung ating comment section. Pwede kayo mag-iwan dyan ng inyong mga komento at saloobin. Maraming salamat po mga kababayan.